Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na galit si Lineth kay RJ. Hindi na naman niya naproteksyonan si Annalyn sa kamay ni Zoe. Simula ngayon wag na siyang lalapit kay Annalyn hanggat hindi tuluyang umaalis sa buhay ni RJ sina Moira at Zoe. Kahit patawarin man ni RJ si Moira, ang kondisyon niya ay lumayo siya sa buhay ni Annalyn. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Ibinalita ni Lineth na may petsa na ang kasal nila ni Carlos at ito pala ang napag-usapan nila sa simbahan kanina. Napansin ni Chang Susan na wala pa si Annalyn. Sabay pa sila ng Diyos na nagulat dahil pinayagan ni Lineth na mag-sleep over si Annalyn sa bahay ni RJ. Parang pinain ni Lineth si Annalyn sa dalawang bruha na sina Zoe at Moira. Depensa ni Lineth, wala naman doon si Moira at nagpaalam si Zoe na hindi muna siya uuwi. Gusto rin naman niya na magbanding ang mag-ama. Kampante na rin si Lineth dahil alam niyang hindi papabayaan ni RJ si Annalyn. Kinikilig naman si Josa dahil magiging masaya na rin ang inaanak niya. Samantala proud na proud si Robert kay Annalyn dahil magaling gumawa si Annalyn ng bonfire. Madali lang kasi ito para kay Annalyn dahil bata pa lang siya na ang pinagluluto sa kalan ng nanay niya. Wala naman kasi itong pinagkaiba sa pagpapaapoy sa kalan. Pinagmamalaki ni Robert si Annalyn dahil sa dami ng nalalaman ni Annalyn, humble pa rin ang anak niya. Sabi naman ni Annalyn, mana lang naman siya sa nanay at tatay niya. Kung ano man siya ngayon, utang niya lahat ito sa kanila. Nagsimula na rin sila magpaapoy at nakita sila ni Zoe. Maya-maya ay nakita rin siya ni Annalyn at Robert. Inayaan nila si Zoe para makabanding. Noong una ang daming dahilan ni Zoe. Kesyo hindi siya mahilig sa outdoors, maraming insekto at bawal sa matamis ang tatay niya. Sabi ni Annalyn masungit si Zoe dahil wala siyang sugar sa katawan. Inaya niya ulit si Zoe para hindi na siya masad. Sabi ni Zoe hindi siya sad. Hindi lang talaga niya trip ang ginagawa nila dahil masyadong pambata. Nagpaalam na si Zoe pero naglambing ng utos si Annalyn na kuhanin ang natitirang malaw sa kusina. Inis naman si Zoe pero sumunod rin naman siya. Sa pagpasok ni Zoe sa loob, narinig niya ang nagring na cellphone ni Robert. Nakita niyang si Giselle ang tumawag. Sinugot niya ang tawag pero hindi siya nagsasalita. Akala ni Giselle si Robert ang nakausap niya. Salita siya ng salita. Dapat noon pa man ay pinalayas na ni Robert si Moira. Gusto niyang makausap si Obeng tungkol sa Apex at pupunta siya sa bahay nito. Sa inis ni Zoe, binabaan niya si Giselle at nakaisip siya ng paraan kung anong message ang i-message niya kay Giselle. Sinabi niya at nagpanggap siyang si Robert. Nag-message siyang nasa out of town siya at next time na sila mag-usap. Nagtataka naman si Giselle. Sa pagbalik ni Zoe kina Annalyn, pinatikim siya ni Robert ng s'mores na gawa nila. Hindi niya type ang lasa. Niyakap ni Robert ang dalawa. Masayang-masaya siya dahil kasama niya ang mga anak. Maya-maya pa ay napadaan na ang isang meteor at nag-wish sila. Ang wish ni na Robert at Annalyn ay pareho, na maging masaya sila at magkasundo na sina Zoe at Annalyn. Ang wish naman ni Zoe ay hindi matupad ang wish ng dalawa. Sabi ni Annalyn sana matupad ang wish nilang lahat. Lalo na ang wish ni Zoe. Ganon din si Zoe. Sana matupad ang wish niya. Samantala hindi makatulog si Lineth. Hindi siya mapakali. Lumabas si Lineth at napansin siya ng dalawa. Hindi lang siguro sanay si Lineth na wala si Annalyn. Gusto niyang tawagan si Annalyn pero inawat siya ng dalawa. Nakakahiya dahil baka tulog na ang mag-ama. Pinakalma siya ni Chang Susan para matulog na ulit siya. Samantala, nagkaproblema si Annalyn sa tulugan niya kina Robert dahil sira ang aircon sa guest room at amoy kulob naman ang isa pang guest room na ginawang plantsahan ng isa nilang katulong. Nagkaroon ng ideya si Robert nung magpaalam si Zoe na matutulog na sa sobrang antok. Gusto ni Robert na mismo sa kwarto ni Zoe matulog si Annalyn kaysa patulugin sa sofa. Nakiusap siya. Wala namang magawa si Zoe kahit ayaw niya ay pumayag na rin siya. Nagpasalamat naman si Robert. Nung nasa kwarto na ang dalawa na sina Annalyn at Zoe, nagpasalamat si Annalyn kay Zoe. Kahit napipilitan si Zoe ay pumayag pa rin siya. Ilang sandali pa ay napansin ni Annalyn na nag-iimpake na si Zoe. Gusto niyang umalis. Magpakasaya na si Annalyn. Solohin na niya ang kwarto, pati na rin ang daddy niya. Inawat ni Annalyn si Zoe. Siya na lang ang uuwi. Pero ayaw ni Zoe dahil kapag ginawa ito ni Annalyn, alam niyang siya na naman ang magiging masama. Hindi na lang aalis si Annalyn ang sabi niya. Sa lapag na lang siya matutulog. Pero gigil si Zoe. Ayaw niyang makasama si Annalyn sa bahay. Pero ngayon, nasa kwarto pa niya si Annalyn.
Nakiusap si Annalyn, palipasin mo na nila ang gabing ito dahil mga pagod na naman sila. Para na lang din maging masaya ang tatay nila. Hindi naman sila mag-uusap, matutulog lang naman sila. Nagpilit si Zoe na umalis. Hinabol ni Annalyn si Zoe hanggang sa parking area. Sinasama naman nila si Zoe sa banding nila pero si Zoe ang may ayaw. Nanggigigil na naman si Zoe. Ayaw niyang sumama dahil naiirita siya kay Annalyn. Napaka-pilingera ni Annalyn hanggang sa inabutan sila ni Robert. Hindi totoo na hindi kailangan ni Robert si Zoe. Gusto niyang makasama ang mga anak niya. Akala niya okay kay Zoe na narito si Annalyn. Sabi ni Zoe, kapag sinabi ba niyang hindi, papayag ba ang daddy niya? Siya naman palagi ang nasusunod. Lahat tinatanggap niya para hindi magalit sa kanya ang daddy niya. Naisip niya na baka mas okay na ang daddy at si Annalyn na lang ang magkasama. Pinigil ni Robert si Zoe. Hindi siya magiging masaya kung aalis si Zoe. Mahalaga silang dalawa sa kanya. Dahil mga anak niya sila. Sabi ni Zoe kahit kailan hindi siya maiintindihan. Sumakay na siya sa kotse at nagsimula na siya magbukas ng makina. Pinigil ni Annalyn si Zoe. Humarang siya sa daan. Pinaalis siya ni Zoe pero sabi ni Annalyn, mabuti si Zoe. Hindi niya magagawa na masaktan ng kapatid. Pero na-challenge si Zoe. Inumpisahan niyang paandarin ang sasakyan hanggang mabundol ng kaunti si Annalyn. Hindi nakinig si Zoe kahit pinigilan siya ni Robert. Nasaktan si Annalyn. Napaiyak si Zoe. Natakot siya na mapagalitan na naman ni Robert. Pero niyakap siya ni Robert at sinabing mahal niya si Zoe. Kahit anuman ang mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal niya kay Zoe. Nakikiusap si Robert na huwag siyang umalis. Bumalik naman ulit si Zoe sa bahay nila. Samantala hindi talaga mapalagay si Lynette. Tinawagan niya ang cellphone ni Annalyn pero malayo kasi kay Annalyn ang cellphone at hindi ito masagot ni Annalyn. Samantala sobrang emosyonal ni Zoe. Inalis niya ang mga photos nila ni Robert at gusto na niya ulit na umalis. Nasaktan na siya. Sa kabila ng naging problema nila sa pamilya, nakuha pa ng daddy niya na makipag-banding kay Annalyn. Hindi lang siya kumikibo pero nasasaktan na siya. Wala na nga ang mami niya, wala na siyang pamilya, pero baliwala lang sa kanila ni Annalyn yon. Masaya pa sila na nagbo-bonfire. Humingi ng pasensya si Robert sa pagiging insensitive niya. Nalulungkot lang siya at naisip niyang magpasama kay Annalyn. Mas lalong nasaktan si Zoe. Alam naman ng daddy niya na sina Annalyn at Lynette ang dahilan kung bakit sila nagkakaganito. Pero kay Annalyn pa siya magpapasama, narinig naman lahat ni Annalyn ang mga hinaing ni Zoe. Sa teaser, uuwi si Annalyn sa bahay nila at ikukwento na nagkasamaan na naman sila ni Zoe. Nasaktan rin siya nito dahil makikita ni na Lynette at Josa na may gasgas si Annalyn. Magagalit si Lynette kay RJ. Hindi sana pinatulog ni RJ si Annalyn kung nandoon si Zoe dahil hindi sila talaga magkakasundo. E di sana hindi muntik masagasaan ang anak niya. Nagagalit naman si Robert. Sinisisi ba ni Lynette si Zoe? Samantala magdadrama naman si Zoe. Bumabalik raw ang depression niya. Gusto niyang puntahan ng mami niya. Pero alam ni Giselle na sinungaling si Zoe. Manang-mana talaga siya sa mami niyang sinungaling. Pupuntahan naman ni na Zoe at Robert si Moira. Makikiusap si Moira na patawarin na siya. Luluhod siya kay Robert. Pero may isang kondisyon si Robert para pagbigyan niya si Moira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!